let's now get the latest from the Senate with our mobile journalist, Mary Mon Reyes. Mary Mon, okay, may update na ba sa proposed anti-political dynasty bills dyan sa Senado na may maraming mga dynasty? Lord Denise, magandang hapon. Supposedly bukas, Wednesday, merong pagdinig ang Senate Committee on Electoral Reforms tungkol dito sa mga iba't ibang bersyon ng Anti-Political Dynasty Act. Yun nga lang, nagkaroon kasi ng change ng chairmanship from Senator Ping Lacson sa Senator Risa Hontiveros na ang manunungkulan dito, kaya rescheduled yung hearing para sana bukas. Pero so far, yung pinakahuli usapin kasi tungkol dito ay yung pagbumungkahi ni Senate President Tito Soto na unti-untiin daw yung pagtatalakay at yung pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Kasi kapag agad daw na ipinipilit or pipilitin ito, tsak daw na hindi ito mapapasa. Ang sabi rin dito ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, reasonable daw at practical daw ito. At so far, binahagi niya rin na minamata ng ilang mga senador na kung sakali maaprubahan itong Anti-Political Dynasty Bill at the LGU level, pero sa version niya at the provincial level. Pero sinasabi din naman ni Senator Ping, karamihan din daw sa mga proposal gustong iban yung mga miyembro ng political families hanggang sa second civil degree of consanguinity. Kasama dito, ibig sabihin, kinabibilangan ng mga kapatid, lolo, lola, pati mga apo. Same din ang sinasabi ni Senator Ping na ayaw niya rin daw biglain kasi panigurado hindi daw ito mapapasa. Pero for Senate Committee on Finance Chair, Senator Sherwin Gatchalian, naniniwala naman siya na kaya raw itong mapasa ngayong Kongreso. Ang mukhang mabibigyan lang talaga ng oras ay yung pagbibigay ng definisyon na malinaw kung ano ba ang political dynasty at kung sakaling meron ng panukalang batas, ano ang masasakop nito. Bukod naman dyan, kaninang umaga yung Senate Committee on Health and Demography, nagsagawa rin kanila ng pagdinig at nasita nila yung FDA sa kanilang hindi pag-aksyon sa paglaganap ng mga hindi ligtas, mga counterfeit, illegal, mga peke at hindi rehistradong produkto, including at lalo na ang mga gamot. Kasi meron daw dito silang nakita na mga slimming pills na sabi ni Senator Raffy Tulfo, merong mga sangkap na ginagamit daw sa shabu, meron din mga marijuana na nagtatago sa mga produktong vape at saka tsokolate, meron din daw mga gawa-gawang cancer medications. And isa pang issue din dito ay yung talamak daw ng mga AI at mga peking mga advertisement na nahihikayat yung mga tao na bumili online. Nagpaliwanag naman dito ang FDA na limitado yung kanilang tauhan at saka ang kanilang pondo pero hindi kumbinsido dito ang komite. Same goes din sa mga online platform na pumunta sa pagdinig kanina, binigyan din sila ng isang linggo para linisin pa, tanggalin pa yung ilang mga questionable product listings at magtayo na ng kanilang online reporting para sa mga consumer, lalong-lalo na yung mga may nakikitang questionable mga produkto online. Lord Denise. Oo, ito. Buti pa yung Senate, merong kauna-unang electric vehicle charging station. Marami na bang mga senador dyan ang gumagamit ng mga electric vehicles? So nakita kasi natin kanina, do limited lang to, parang isa-dalawang sasakyan pa lang yung maaaring pumarada doon. So far kasi kahapon, inaugurated na yung unang electric vehicle charging station dito sa Senado at inline ito sa implementation ng RA number 11697 o Electric Vehicle Industry Development Act na pinopromote yung paggamit ng e-vehicles dito sa bansa. And so far, nandun siya sa covered part ng Senate building at for officials, for employees, mga membro ng Senado, online kailangan mag-reserve ng slot and may maximum ng 5 charging hours per vehicle dito. And open siya 8 a.m. to 7 p.m. Pwera lang sa mga holiday at saka Senate non-working days. Oo. Nako, Merrimon, kailangan i-referee ng maayos yan kasi may iba na hindi naman talaga siya full EV, hybrid naman, pero talagang binabox out nila. At minsan, fully charged na nakaiwan pa doon, kaya nakakainis. Samantala yung mga naka-full EV, kawawa naman kasi parang maliliit na sila, wala silang charge. Haba-habang pila yan talaga. Ito ba, solar daw, balita ko, no? Solar powered. Tsaka meron ding mga nagbabantay dito, though strictly ang part ng regulasyon nila na kapag tapos na yung oras ng pag-charge, tanggalin nyo agad yung mga vehicle ninyo, yung mga e-vehicle na nakaparada para yung mga naka-reserve din doon sa slots nila, yung mga naka-schedule, tama yung oras na mapapwesto nila sa sakyan, mag-charge nila within the allowed time. Tsaka hindi na kailangan sagarin di ba? Yung mandar ka lang ng konti, okay na yun. Pero, Merrimon, mabilis lang. Okay, obviously, parang halos lahat na ng minority ay hindi pumirma doon sa Senate support for Commodore J. Tariela.
Oo, 15. 15 out of 24 senators. Ito kasi yung Senate resolution na for adoption mamaya sa plenary session, number 256. Ito yung sense of the Senate din patungkol nga doon sa lambasting, sa mga nagiging pahayag, at yung hindi paglilidad salita ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na pinoprotektahan lang yung sovereignty at yung maritime rights ng Pilipinas. At inihiling ng resolution kasi na to yung paggawa rin ng diplomatic measures ng DFA para ipaglaban daw ang dignidad ng Pilipinas, ng pamahalaan ng Pilipinas at siguruhin na maayos ang relasyon ng bansang ito at sumusunod sa international law yung mga karatig bansa natin. So ito for resolution, for adoption ito sa plenary session mamaya, kaya doon pa natin makikita kung may ilang mga magiging question pa kaya o sentimiento yung ilang mga miyembro ng Senado. Sayang, wala na oras. Tatanungin ko sana si Mary Mon doon sa F-word na ginamit ni Senator Erwin Tulfo kahapon. Okay, get the... Anyway, maraming salamat sa ating mobile journalist sa Senado, Mary Mon Reyes.